Sa Jeremiah 23:24, ang tanong po dito ng Panginoon, "Do not I fill heaven and earth?" declares the Lord. Godly wisdom fills the earth, even the so-called non-biblical bodies of knowledge, because all good things come from above. So, maganda po na pinapractice nating mga mananampalataya sa Panginoon, hinahanap natin ang kanyang karunungan, maging doon sa tinatawag natin na secular literature. To be able to examine the poems, the songs, the lines that we like, and find God in it. Also, if you will look deep enough, it is possible that you will find deception and satanic ideas. That's why it is important to apply biblical standards even on literature. Jeremiah 29:13 says, "You will seek me and find me when you seek me with all your heart." At hahanapin ngayon natin ang katuruan ng Panginoon, biblical ideas, sa isang verse na sobrang umuso ng mga 1970s, tinawag na desiderata. So we will look for biblical counsel in desiderata. Heavenly Father, thank you that your wisdom is embedded in many forms of knowledge. We pray that you will give us eyes to see you wherever you choose to reveal yourself. Give us sensitive spirits to be able to isolate your ideas from ideas that do not come from you, but nevertheless to identify your wisdom wherever it is found. Lead us, teach us, and as we ponder what might be called secular literature today, as we screen it through your word, teach us about you, teach us about godliness, and teach us and give us your wisdom. Father, we pray that you may protect us from lies, from evil, from falsehood, and we pray also for protection from deceptions of evil men and evil spirits. As we are gathered in your presence today, we also ask that you may protect our loved ones who are not with us right now. Let your divine love be the roof over our heads and the walls around us. Lead us, Father. Be the speaker. Teach us. Fill us, O Lord, with your wisdom. Walk in our midst. Glorify yourself. Strengthen your people. In the name of Jesus our Lord, we pray. Yung pong word na desiderata, sino sa inyo na nung araw ay na-encounter nyo na itong desiderata? May your hands. Taasan nyo ng konti. Yan, kayo siguro yung mga peace man, mga flower power, di ba? Make love, not war. Yan ang mga generation na nakapagbasa at nakapakinig nitong tula na ito, kung matatawag itong tula. Desiderata is a Latin word that means things to be desired. Ang mga kanais-nais, kaibig-ibig sa buhay. And there's a very brief history of that poem. It was written by a man called Max Ernman. He's a poet and a lawyer from Indiana, USA. Sinilang noong 1872 at sumakabilang buhay noong 1945. Around 1959, a group of worshipers in St. Paul's Church in Baltimore, Maryland, used this poem as a part of a collection of a devotional material. Then, it went all over the world at lumabo ng lumabo kung sino ang author. At yung handout na ibinigay po ng church na ito, at the top of that handout was written, Old St. Paul's Church, Baltimore, AC, 1692. Kaya akala nung iba, ang tula ay nakita dito sa simbahang ito noong 1692. Sa katunayan, itong St. Paul's Church was built in 1692. Nilagay lang yung date kung kailan nagawa yung church, but the poem was much, much more modern. Over time, the authorship and date became clouded, and later on, a publisher interpreted the notation as meaning that the poem itself was found in Old St. Paul's Church in 1692. Nagkanda iba-iba na. So the poem reached its height of popularity in the 60s and in the 70s. Lalong-lalo dun sa Make Peace Not War movement. At ito ay napakarami mga naging mga renditions. At ang challenge sa atin ngayon, hanapin ang godly wisdom dito sa tulang ito. So let's take a look at the poem in its biblical essence. First, we'll attempt to read it, and then we'll go back to it and filter it through Scripture. Desiderata. Go placidly amid the noise and haste, and remember what peace there may be in silence. As far as possible without surrender, be on good terms with all persons. Speak your truth quietly and clearly, and listen to others.
Even the dull and the ignorant, they too have their story. Avoid loud and aggressive persons. They are vexations of the spirit. If you compare yourself with others, you may become vain and bitter. For always there will be greater and lesser persons than yourself. Enjoy your achievements as well as your plans. Keep interested in your own career, however humble. It is a real possession in the changing fortunes of time. Exercise caution in your business affairs, for the world is full of trickery. But let this not blind you to what virtue there is. Many persons strive for high ideals, and everywhere life is full of heroism. Be yourself. Especially do not feign affection. Neither be cynical about love, for in the face of all aridity and disenchantment, it is as perennial as the grass. Take kindly the counsel of the years, gracefully surrendering the things of youth. Nurture strength of spirit to shield you in sudden misfortune. But do not distress yourself with dark imaginings. Many fears are born of fatigue and loneliness. Beyond a wholesome discipline, be gentle to yourself. You are a child of the universe, no less than the trees and the stars. You have a right to be here. And whether it or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Therefore, be at peace with God, whatever you conceive Him to be. And whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life, keep peace with your soul. With all its sham, drudgery, and broken dreams, it is still a beautiful world. Be cheerful. Strive to be happy. Ang ganda-ganda naman ang tulang ito. So napakaganda po ang challenge sa atin is to find the Bible in desiderata. Pag magandang bagay, dapat may kinalaman ng Diyos. Because all good things come from above, from the Father of lights, who does not change like shifting shadows. Yung first line goes, go placidly amid the noise and haste, and remember what peace there may be in silence. We are suddenly reminded of Psalm 4:4. In your anger, do not sin, and when you are on your beds, search your hearts and be silent. And Psalm 46:10, be still. Isa daw pong sikreto ng buhay at dapat ating naisin na magkaroon tayo, yung sa kabila ng ingay at gulo ng sanglibutan, tayo ay makapaglakbay ng may kapayapaan. At huwag lilimutin ang halaga ng pananahimik. Napakahalaga po sa buhay natin kung makakaroon tayo ng kapayapaan, kagalakan, meron tayong pananahimik. Na hindi laging pinupuno natin ang ating tenga ng nadidinig mula sa radyo, mula sa TV. Hindi laging may binabasa o pinapanood. Dahil mahalaga ang pagbubulay-bulay, ang pagninilay-nilay, sabi nga nila, ang pagmumuni-muni. Pag-iisip. Sabi, remember what peace there may be in silence. Kaya kahit na may TV, hindi lagi dapat binubuksan. Nananahimik din tayo. Hindi lagi ang may hawak na binabasa, bagamat mahalaga ang pagbabasa, sapagkat dapat nating balikan yung halaga ng pananahimik. Be still and know that I am God, the Lord says. Kung punong-puno na po yung ating senses ng kung ano-anong bagay, nawawala na tayo ng espasyo para sa Diyos. The poem goes on, as far as possible, without surrender, be on good terms with all persons. Huwag makikipag-away sa mga tao, hanggat kaya makipagmabutihan. Titus 3:1-2, remind the people to be ready to do whatever is good, to slander no one, to be peaceable and considerate, and to show true humility toward all men. Kahit isang tao lang, kayang-kayang guluhin ang buhay natin. Kahit isa lang tao, kayang-kayang maglagay ng napakaraming dilubyo sa maghapon nating pamumuhay. Kaya sabi, sikapin na makipagmabutihan sa lahat. Lalong-lalo sa miyembro ng ating pamilya na lagi na po nga nating idinidiin, huwag nakikipag-away sa biyanan, sa manugang, sa kapatid, kasi permanent fixtures of life yan, hindi na iiwasan, nagkikita kayo lagi. So ang marurunong na tao, nakikipagkasundo at sinisikap niya na maging mapagpakumbaba. Speak your truth quietly and clearly. Bakit po marami nag-aaway at nagdedebate kahit tungkol sa Diyos at sa relihiyon?
Because they speak their truth, of course, their version of truth, but not quietly and clearly. They shout, they quarrel, kung sinong pinakamalakas sumigaw na nanalo sa tingin nila sa discussion. Pero hindi ito yung nakikita natin dito sa paalala ng desiderata, which Psalm 15, 2 and 5 reflects. He who speaks the truth from his heart will never be shaken. So to speak from the heart. Yung totoo, yung payapa, yung tahimik. Sometimes our most effective speech will have to be silence. Kasi lalo sa mga mag-asawa, kung galit na galit yung isa, sasagutin mo pa ng galit ka rin, wala namang mangyayari eh. Even though you're speaking your truth, but it's not quietly and it's not clearly, you will only quarrel all the more. Sabi nga nila, speech is silver, silence is gold. So napakahalaga no, hindi ka laging gumigiit, hindi ka laging nagsisikap na manalo. At isa pa pong payo, and listen to others. Even the dull and the ignorant, they too have their story. Hindi lang naman yung mga nakapagtapos sa mga formal institutions of learning ang merong dapat nasabihin at dapat pakinggan. Ang lahat ng taong nabubuhay ay may karanasan at may maituturo sa atin. Kuminsan, pag may konti ng kaalaman, ayaw na makinig sa magulang, ayaw na makinig sa matanda dahil mayroon daw edukasyon. Araw-araw ang tao may edukasyon, meron lang ang formal at meron naman na practical education. Karamihan pa ngayon, ang gagaling sa mga subject sa eskwelahan, sa practical na buhay, walang kamuang-muang at walang kaalam-alam. Proverbs 19:20, listen to advice and accept instruction, and in the end, you will be wise. Pag meron pong nagsasalita at merong nakikinig at nag-uwian na sila, ang panalo doon yung nakinig. Yung nagsalita, walang nadagdag sa alam niya. At kung meron pa siyang sinabing mali, na bisto pa niya na hindi pala siya marunong, sa kasasalita niya tuloy, nalaman na hindi siya marunong. Pero yung nakikinig lang, may iuwi yung karunungan, o kaya hindi naman siya nalaman ng tao na wala pala siyang alam. You know, when you listen and when you're quiet when somebody speaks, people immediately think you're intelligent. So at least even if you were not, people would think you are, and that's better for you. Kasi may makinig ka sa payo. Kaya po nag-aaway ang mga tao, analyze natin, wala namang nakikinig eh. Pareho nagsasalita, sabay, palakasan. So wala naman talagang natututunan. But if a desirable thing is to listen to others. Avoid loud and aggressive persons. They are vexations to the spirit. Meron na po ba kayong nakitang tao, at sa palagay ko naman meron na pag tahimik kayo, pag dumadating siya, gumugulo kayo. Kahit na kayo kontento, pagdating niya, hindi na kayo kontento sa buhay. Pagka kayo ay nananahimik, pagdating niya, lighalig ang pumapalit sa inyong katahimikan. Sabi, iwasan ang mga taong ito. Proverbs 20:19, avoid a man who talks too much. Pag sobrang madaldal, sobrang malakas magsalita, aggressive ang behavior, iwasan. Iwasan ito. At kung tayo yon, paano tayo iiwas sa sarili? Kailangan magbago ng pamamaraan. Because when we are loud and aggressive, we don't have the time and the chance to learn from others. Lagi na lang tayong nakakapangyari, pero hindi tuloy natin nalalaman ng ibang paraan ng pamumuhay, ibang estilo. Titus 3:9, but avoid foolish controversies and arguments and quarrels, because these are unprofitable and useless. At ang tinutukoy po dito sa Titus 3:9 are religious controversies and arguments and quarrels. Bakit hindi dapat makipagdebate ang isang tao, lalo para sa relihiyon? Dahil yung kausap mo, ang kanyang pangunahing kagustuhang mangyari ay manalo siya. Ayaw niyang mapahiya. May nakikinig, may nanonood. Paano mo siya matututunan, matuturuan kahit may nasabi ka na sa palagay niya ay tama, magbumukhang talo siya pag nakinig siya. So ang gagawin niya, he will outshout you, he will outsmart you, so that he will be feeding his audience. If you really would like to teach somebody, do it privately. Wala siyang pride na kailangang alagaan, at wala siyang dapat audience sa pagpasikatan. Kaya hindi dapat nakikipagdebate ang mga anak ng Diyos. Walang makikinig kasi yung kausap mo ang kanyang gusto manalo. At ikaw din gusto mong manalo. Maaring may sasabihin siyang tama, hindi mo rin papakinggan dahil gusto mo ring makapuntos. So nothing happens.
Isa pa po mga kapatid na nakikita ko na napakasama ang epekto sa buhay, yung sinabi sa Desiderata, if you compare yourself with others, you may become vain and bitter. For always there will be greater and lesser persons than yourself. Huwag ihahambing ang sarili sa iba. Pag mahilig po tayong magkumpara ng sarili natin sa iba, either yayabang tayo dahil ikumpara natin doon sa mga mas konti ang katangian, o tayo naman ay biglang malulungkot at madidiscontento dahil na ikukumpara natin ang sarili natin doon sa mas maraming mga katangian. Sabi, laging merong mas marami at mas konti. So huwag ka nalang mag-compare, useless. Ang dapat mong isipin kung ano yung binigay sa iyo ng Panginoon na kakayahan, yun ang iyong palaguin, yun ang iyong pagyamanin. And if you're going to compare yourself with yourself. So gusto niyo tingnan yung performance niyo ngayon sa performance you last week, last year. Magandang comparison yun because you will know if you're improving. But don't compare yourself with others. It's a useless enterprise. Kaya napakarami mga tao nasisira ang kanilang personalidad because by comparing themselves with others, they come to a conclusion, a sad one, that they have so much less than what other people enjoy. Sabi nga nung isang sonnet ni Shakespeare, comparing this man's art and this man's scope with what I most enjoy, contented least. Sabi niya, when in disgrace with fortune and men's eyes, I all alone beweep my outcast state. Dahil ikinukumpara niya ang kanyang sarili sa iba, nagluluksa siya tuloy. Dapat sa sarili lang. And when you would like to compare performance, only performance of your own self. Romans 14:12, so then, each of us will give an account of himself to God. You will not account for your neighbor will not account for you. You will give to God an account for yourself. So kailangan ang bantayan po natin yung sarili nating kakayahan, sariling improvement, sariling ikabubuti, sapagkat magsusulit tayo sa Diyos para sa ating personal na ginawa sa buhay na ito. At sa dinami-rami daw po ng mga magagawa, huwag kakalimutan, enjoy your achievements as well as your plans. Keep interested in your own career. However, humble. It is a real possession in the changing fortunes of time. So kung may achievement daw pong ibinigay sa atin ng Panginoon, enjoyin natin. Huwag yung, ang iniintay mo, yung achievement na hindi pa nangyayari. Kaya yung mga tao hindi sumasaya dahil ang kanilang laging hinahangad, yung wala pa, hindi nila tinitingnan yung nandyan na at naibigay na ng Diyos. Sabi, enjoy your achievements. Keep interested in your own career, hindi yung career ng iba. Heto na naman, magko-compare ka na naman sa career mo, sa career ng iba, yayabang ka na naman, o lulungkot. Sabi, focus on your own career, but be humble. Hindi ibig sabihin that you focus on your own career para ka magyabang. Sabi ganoon, napakalaking blessing yung marunong ka magpasalamat sa dumarating sa'yo at ine-enjoy mo kung ano yung nasa iyo. Pero di po ba mga kapatid, laging yung order ng mga tao sa kabilang mesa sa restaurant, laging mukhang mas masarap sa order nyo? Hindi nyo ba nararanasan yan? At kadalasan, laging yung misis ng iba, parang mas maganda sa misis nyo, ayaw nyo maaminin. Sabi ng iba naman, syempre, yung mister doon ng iba, mas mukhang may itsura kaysa sa mister ko. Lagi na lang yung bahay ng iba mas maganda. Sabi nga nila, the other man's grass is always greener. The sun shines brighter on the other side. Kaya ang mga tao hindi na sumasaya kahit kailan. Kung ano pong ibinigay na kakayahan sa atin ng Diyos, at kung ano ang naiuwi nating pagpapala galing sa kakayahan na yon, enjoy it. Ecclesiastes 3:22, so I saw that there is nothing better for a man than to enjoy his work, because that is his lot. Kung ano yung trabaho mo, enjoyin mo, kaysa reklamo ka ng reklamo. Pag lunes na naman, magtatrabaho na naman ako. Tanggalin mo naman sa trabaho, iyak-iyak. Nakapila agad sa iba para magtrabaho na naman, pero lunes na naman. Hindi magpasalamat, hi, salamat, another Monday, another week, another opportunity to work. Sabi, enjoy your work. Kasi enjoyan mo man yan o hindi, yan ang work mo, so kawawa ka naman kung hindi mo yan ine-enjoy. Gumawa ka ng paraan para maging enjoyable yan. Ecclesiastes 5:19, moreover, when God gives any man wealth and possessions and enables him to enjoy them, to accept his lot and be happy in his work, this is a gift of God. Sabi, pag binigyan kayo ng Diyos ng kayamanan at mga ari-arian,
At binibigyan pa kayo ng kakayahang ma-enjoy yan. Aba, pasalamat kayo, tanggapin ninyo. Magbunyi kayo at enjoyin ninyo. Binibigyan kayo ng Diyos ng magandang plato. Anong ginagawa doon sa cabinet? Inaamag. Tapos kumakain kayo sa tansan, sa styrofoam, sa mga lata. Ang gaganda ng mga kutsara, tapos nandun lang sa estante. Tapos anong ginagamit nyo? Yung mga tinidor na liko-liko. Hindi mo na malaman kung ito ba ay sanga ng puno o tinidor. Bakit nga ganun? Ang daming bahay, mararaming gamit, ayaw nilang gamitin. Ang daming magagandang kumot, inaamag doon sa cabinet. Mga bedspread na magaganda, tas ang ginagamit, yung mga lalagyan ng BMEG feeds. May magagandang silya, tatakpan ng plastic, tas nakaupo sila sa monoblock. Ang ganda-ganda ng kusina, pero nasa dirty kitchen ang pamilya at doon gumagawa. Bakit? Binigyan kayo ng Diyos, enjoyin nyo. Sabi nyo, baka maluma. Ano po ba ang mahalaga? Ano ang sulit? Yung magandang naluma dahil ginamit o yung magandang hanggang mamatay kayo maganda dahil di nyo naman ginamit? Small is the worth of beauty from light retired. Bid her come forth, suffer herself to be desired, and not blush so to be admired. Sabi ng isang high school poetry. Kung maganda ilabas, gamitin, enjoy it. Blessing yan ng Diyos. Mga kapatid, hindi ko po maintindihan yung iba kung bakit may mga unan na saksakan ng titigas. Hindi mo alam kung ito ba ay troso, o bigas, o palay. And if you have to sleep 8 hours a day, brothers and sisters, that's 1/3 of your life. If you live to be 60, that means 20 years kayong nakahiga. Bakit hindi gandahan ang mga unan? Hindi magpundar ng mga magagandang mga sapin, samantalang ang tagal-tagal yung nakahiga doon. And the quality of your sleep determines the quality of your waking hours. So dapat yung pagtulog natin, lahat ng ginhawa, pwede mo nang ilagay dyan. Yung ang gaganda ng mga pantulog, tas hindi ginagamit. Kung ano-anong ginagamit na pantulog lamang. Bakit ang dami nating gamit, kung kailan na lang namatay na pamburol pala? Enjoy what God gives you. So, paano kung nagamit ko na? Well, kung nalulugdan kayo ng Diyos at naluma na yan, papalitan niya ng Diyos. Because His blessing is new every morning. Kaya hindi tayo nabibigyan ng new, hindi niyo naman niluluma eh. When your hands are holding on to old blessings, they will never be empty enough to receive new ones. Kapag may blessing, gamitin, ipamigay agad para empty, lalagyan na naman ng Diyos kasi gustong-gusto niyang lagyan. Parang ilog din yan. The reason why a river is clean because it flows. You know why it flows? Kasi hindi nakabara. Pagdating ng tubig dito, ibibigay agad doon. Pass ng pass. Pero oras na binarahan nyo yan, mamaya luma na, it becomes stale. So don't hang on to stale blessings. Yung magaganda nyong damit, gamitin. Yung magagandang tuwalya, gamitin. And then, Desiderata advises us, exercise caution in your business affairs. For the world is full of trickery. Napakarami daw pong 1, 2, 3 sa mundo. Napakaraming pandaraya. At tatandaan nyo ito, inuulit-ulit natin, ang pinagtitiwalaan nyo lang ang pwedeng mandaya sa inyo. Kasi walang chance yung hindi nyo pinagtitiwalaan. Sabi, exercise caution in your business affairs. Yung mga magkukumpare, magdenegosyo, sama-sama, tapos after 1 year, nagbabarilan. Mga magkakamag-anak, magsososyo-sosyo, tapos nagkakagalit. Kasi hindi nagkaroon ng enough safety measures for everybody. At tulad ng lagi nating binabanggit, kasi sa dami na po ng masaklap na kasaysayan na alam ko nangyayari sa ating paligid, never be a guarantor. Proverbs 11:15. He who puts up security for another will surely suffer. But whoever refuses to strike hands in pledge is safe. Ito pong to strike hands in pledge is a ritualistic gesture. Ibig sabihin, nangangako kayo na magiging guarantor ng utang ng iba. Sabi ng Proverbs, huwag kayong magga-guarantee ng utang ng iba. You will surely suffer. Anong klaseng suffering? Number 1, pag hindi niya binayaran, kayo magbabayad. So may magagalit sa akin magkakagalit din kayo pag hindi na siya nagbabayad. So magkagalit na kayo ngayon, hindi ka pa nawalan. At kung kakagalitin ka niya, dahil sabi sa Proverbs 11:15, huwag mag-guarantee, he's not worth your friendship.
So, you will be hurt, one, when this person doesn't pay. Two, even if he pays 5 years from now, you would have already been hurt dahil araw-araw iniisip mo, magbabayad kaya siya? At yan pong may mga utang, hindi ko alam kung anong vitamin ang iniinom niya, nagkakaroon ng mga amnesia. Kayong nagpautang, tandaan-tandaan niyo yung utang niya, pero siya parang nalilimot. Kaya kayo pa ngayon ang lagi nagpapaalala. Nahihiya pa kayo, ipapaalala ko kayo, sisingilin ko kayo. Nabaligtad kayo pa ngayon itong nangliliit at nahihiya. Kasi nililimot niya ang kanyang utang. Kasi sabi, huwag kayong magpapaseguro para sa iba. At saka, hindi naman tayo Diyos. Bakit kayo magagaranti? Nakakatiyak ba tayo na may pera tayo in the future na kaya natin bayaran yon? Kahit ngayon meron, bukas ba sigurado tayong meron? Sabi, don't be a guarantor. At maraming mga nagbubuyo sa atin sa mga negosyo, lalong-lalo kung sila ang makikinabang. Marami tayong kamag-anak na magnegosyo ka ng ganon. Ate, magnegosyo ka ng ganito, sabi ng kapatid mo, kasi siya ang makikinabang. Pag magtayo ka ng palaisdaan, akong bahala. Nako, kung hindi kayo ang titindig doon at magbabantay araw-araw, huwag kayong magtatayo ng palaisdaan dahil picnic ng picnic ang inyong mga bantay. Panay ang bigay sa mga kapitbahay. Kayo ang bayad ng mga pakain ng mga isda na yan at lahat. Pagka hulihan na ng isda, wala. Huwag kayong magnenegosyo na hindi nyo alam ang pasikot-sikot. Alam ng bayaw nyo, naku, magkakagalit lang kayo ng bayaw nyo 3 years from now. Huwag nyo na ngayong pagbigyan yan. Yung alam ng kapatid mo, alam ng pinsan mo, tapos hindi mo alam, naghahanap ka ng sakit ng ulo. Huwag na huwag kayong magnenegosyo na pag iniwang kayo ng tao, hindi nyo kayang paandarin. Kasi madadaya kayo ng hindi nyo alam. Proverbs 12:5, the advice of the wicked is deceitful. Marami na pong ganyan, magkakapatid, susulsala nung mahirap na kapatid, yung medyo may pera-pera, magnegosyo ka ng ganito, akong gagawa. Tapos nauubos. Remember, only those that you trust can deceive you. So Desiderata goes to say, exercise caution in your business affairs. For the world is full of trickery. But let this not blind you to what virtue there is. Many persons strive for high ideals, and everywhere life is full of heroism. Sabi, bagamat kayo'y wise, huwag naman sobra to the point na wala na kayong makitang mabuti sa mundo at pagdududahan nyo na ang lahat. Sabi ganon, punong-puno pa rin ng kabayanihan ang buhay at marami pa ring bayani. Kailangan lang, huwag kang agad-agad nagtitiwala. Kahit po yung propeta, gusto na niyang mamatay dahil akala niya siya na lang ang natirang propeta. Pero sabi sa Romans 11:4, sabi ng Diyos sa kanya, huwag kang magdrama dyan. I have reserved for myself 7,000 who have not bowed the knee to Baal. So marami pa kayo, hindi ka nag-iisa. Akala mo lang yon. Circulate, open your eyes, be prayerful, be sensitive, and you will know that there are still many heroes. Marami pang mga dakilang tao, kahit hanggang ngayon. Marami pang mabubuting kalooban. Kaya lang, suriin muna bago lubos na magtiwala. Desiderata goes on, be yourself. Especially, do not feign affection. Sabi, magpakatotoo ka. Kung ano lang ikaw, yun na. Pag nagkaroon ka ng kaibigan na ikaw ay ikaw, magiging kaibigan mo yun habang buhay dahil ang nagustuhan niya yung totoo na eh. Pero kung ikaw ay nagpanggap pa para lang tanggapin nila, pagdating ng araw na nalaman nila ang totoo tungkol sa'yo, itatakwil ka rin nila, mawawala rin yan. So huwag mo nalang simulan kung mawawala rin. Pero kung ikaw ay ikaw na, ano man ang mangyari, yung nagmahal sa'yo, yung gumusto sa'yo, yung tumanggap sa'yo, hindi na maiiba yun kasi ang inibig na nila ay yung totoo. So be yourself. At huwag magkapanggap na ikay maibigin kung hindi naman. Sabi, do not feign affection. Huwag kang magpakunwa-kunwari mapagmahal na hindi naman talaga. At nagpapanggap ka mahal mo isang tao, hindi naman pala totoo. Sabi sa Romans 12:9, love must be sincere. Sincere. Lalong-lalo yung mga lalaking nanliligaw, kung talagang hindi mo naman gusto, huwag mo siyang pasakayin. At ganoon din naman yung mga babae. Hindi mo talaga gusto, yung totoo lang. Kasi may nasasaktan, may napapasubo, may nahuhulog ang loob. Kailangan yung totoo lamang. Pero dahil naman dyan, huwag naman sobrang maging negative daw ang pananaw. Neither be cynical about love.
For in the face of all aridity and disenchantment, it is as perennial as the grass. Sabi, huwag kang maging negative about love. Kung minsan kang nabigo, hindi ibig sabihin lagi kang mabibigo. Kung nasaktan ka na noon, hindi ibig sabihin lagi kang masasaktan. Kaya lang, wiser now, but open yourself to possibilities. At maaaring ito ay payo sa mga taong umibig, ngunit nabigo o nasaktan, pero hindi naman ibig sabihin na isasara nyo na inyong pinto sa pag-ibig habang buhay. Dahil napakaraming pag-ibig at napakaraming umiibig. You know why? Because God is love. 1 John 4:16, and so we know and rely on the love God has for us. God is love. God can love us through many people. So mahirap yung nagsasara ka agad kasi hindi ka natuloy maibig ng Diyos through people. And 1 Corinthians 13:8, love never fails. So continue to believe. Huwag hayaan na minsang nadala ay masasara ka na ng iyong buong puso. Sabi nga nila, muling buksan ang puso. Hindi lahat ng tao ay pare-pareho. Kung merong nanglinlang sa atin ay meron naman sigurong nakalaan para tayo ay pagtapatan at mahalin. Kaya kailangan lang wise, but never be cynical and never be negative about life. Nagkataon lang na yun ang iyong naranasan, pero hindi yun ang lahat-lahat sa buhay. Take kindly the counsel of the years, gracefully surrendering the things of youth. So, take kindly the counsel of the years. Kung anong dinadala sa iyo ng buhay, at ikaw'y tumatanda, buong ina mong bitawan yung mga dapat nang bitawan dahil hindi na bagay sa edad mo. Pati yung itsura, siyempre maalam namang 70 ka na, tapos mukha kang 20, isipin ng tao, mangkukulam ka. Sabi, ano kaya ang kulam nito? Bakit ganitong itsura niya? So, hindi naman masamang magmukhang matanda ang tao, basta may pinagkatandaan. Minsan po, when I was in college, I would join mga youth exchanges. And one time, I was in Germany for a youth exchange with German youths. So, we were staying with German families. At minsan, merong reception ang Philippine Embassy sa Bonn. Nasa Bonn pa noon ang Embassy ng Pilipinas. At merong reception, at yung aking foster mother, nag-aalala siya. Sabi niya parang ayoko yatang pumunta doon sa event na yan. Sabi ko, bakit ayaw niyong pumunta? Sabi niya, kita mo naman yung kamay ko, ang pangit-pangit. Sabi gano'n, nakakahiya na pupunta tayo doon, tapos ganito yung kamay ko. Sabi ko, bakit ba pumangit yung kamay niyo? Pangit nga, pero bakit nga? Kasi, biruin mo lang, dumampa siya sa gera. Kung ano pinaggagawa niya ng gera para mabuhay, dalagita siya noon. Pagkatapos nagkaroon siya ng pamilya, 3 anak, nasaksakan ng mga batugan. So siya lahat ng gumagawa sa bahay, nagluluto, naglalaba. Nagkaganon-ganon ang kamay. Sabi ko, hindi pangit ang kamay niyo. Kasi kamay yan ng isang napakabuting asawa at napakabuting ina. At hindi ko siya inuuto. I really meant it. Sabi ko, if I found a woman your age who is not wealthy, who is not surrounded by servants, who has raised 3 children and had a husband, at kung pagkaganda-ganda pa rin ang kamay niya, magdududa naman ako kung napaglingkuran niya mabuti ang kanyang pamilya. Liban na lang nagugwante siya at marunong siya talaga mag-ingat. Meron naman ganon. Pero sabi ko, alam nyo, trophy ang kamay na yan. Kasi ipinaglingkod. So hindi pangit. Ganon din yung pagtanda. Hindi naman kailangang takpan lahat yung mga kung ano-anong mga baku-bako sa mukha. Dahil kung yan ay dahil sa problema niyo sa inyong pamilya, sa pagsisikap, hindi yan pangit. One of the most beautiful ladies that I know, pagka-sunburn niya, dahil alam niyo meron silang farm, malaki naman yung farm, 300 hectares. Pero hindi siya nag-aatubili na pumunta doon, makitulong, magtrabaho, sunburn na sunburn, pero ang ganda-ganda niyang tumindig. Sabi ko, ang ganda-ganda niya, hindi dahil lang puting kanlong siya, at namumutla. Kasi kitang-kita mo na yung pagkatao niya, yung buhay niya, iginugol niya sa tama, sa maganda, hindi laging nakakublit, naka-exempt sa gagawin dahil baka masira ang kutis. Ngayon, marami naman sa inyo na kahit na ang sisipag nyo, na maintain nyo pa rin yan, di double blessing yan. Pero kung hindi man nagkaganon, hindi dapat itinatago yung ganon. So take kindly the counsel of the years.
What the years bring to you is a part of you. No? At saka yung iba, ilang taon na po kayo dahil nag-birthday? Naku, huwag mo nang itatanong. Bakit? Lampas 50 na ako, lampas 60. Hindi po ba dapat yung ipagsigawan sa mundo na humaba ang buhay nyo? Dahil meron mga namatay na ng 17 anyos pa lang, 11 anyos, meron pa nga hindi na naipanganak na matay na. Tapos kayo, inililihim nyo na 70 kayo. Anong nakakahiya doon? Parang mali. Nakakahiya sa Diyos, dapat yata patayin na kayo. Ayaw nyo palang tumanda. Di ba? Kaya masasabi yung 70, 71, 80, 35, 40, bakit di kinakahiya? Dahil nagpapa-apekto tayo sa culture ng Hollywood. Yung pagsamba sa kabataan. Pero anong kulang sa kabataan? Walang wisdom. Wala kang mapapala. So maganda yung may edad. No? Hindi kailangang laging takpan. And we must gracefully surrender the things of youth. There's nothing more pathetic than people who are very old pretending to be young. Hindi bagay. Off talaga. 1 Corinthians 13:11, when I was a child, I talked like a child, I thought like a child, I reasoned like a child. When I became a man, I put childish ways behind me. May panahon na binibitawan yung pangkabataan. Hindi yung alangan na yung edad mo, nagkukunwa ka pang teenager. Lalo lang nagiging awkward, lalo lang bumababa ang iyong halaga. Kasi ibig sabihin, hindi mo pinapahalagahan ang sarili mo at ang ginawa sa iyo ng panahon at ng Diyos. It's a trophy to grow old. We must be glad that we grow old because not every person has that opportunity. Nakita yung mga nangyayaring tragedy sa ating bansa. Kaya liliit na mga bata, inaanod ng ilog, natatabunan ng mga bato, ng mga bundok, nasasagasaan ng tren. Tapos ikaw, ikakahiya mo na 60. Aba, mag-resign ka na sa Diyos kung ayaw mong masabing 61. Kasi nakakahiya sa Diyos yun. Gracefully surrender the things of youth. And nurture strength of spirit to shield you in sudden misfortune. Ang bukas, hindi natin alam. Walang nakakaalam niyan. Kaya ang napakahalaga po, yung pagkatao, yung karakter ma-develop. You want somebody, your children, for instance, to be secure in the future. Hindi lang yun savings, hindi lang insurance, although that can help. But the best preparation we can give to them, patibayan ang kanilang loob, patibayan ang kanilang dibdib, sanayin silang mabigo, sanayin silang masaktan, sanayin silang mahirapan dahil ang buhay ay maraming kabiguan at maraming kahirapan. And we parents will not always be around to protect them. Kaya anong sabi ni Balagtas, pag-ibigan ako'y aking nakilala, di dapat palakihin ang bata sa saya at sa katuwaan kapag namihasa, paglaki walang hihinting ginhawa. Para ng halamang lumaki sa tubig, dahoy nalalanta, munting di madilig, ikinaluluoy ang sandaling init, ganyan din ang pusong sa tuway maniig. Ang laki sa layaw, karaniway hubad, sa bait at muni, sa hatol ay salat, masaklap ang bunga ng maling paglingap, habag ng magulang sa irog na anak. Kaya dapat, kahit kaya niyong ibigay sa anak niyo, huwag niyo ibigay lahat. Dahil maraming kabiguan ng buhay, mabuting nakakapag-practice. Hindi lahat ng comfort ibinibigay. Because the best way to prepare ourselves for difficult days is to have character. Not just to have possessions, not just to have money, though that helps. Kaya po yung babae na sinasabi sa Proverbs 31, Proverbs 31:25, she is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. Ang babaeng ito, maraming savings, nagtatrabaho, sabi niya, her arms are strong. Nagwi-weave, nagnenegosyo, bumibili ng bukid, nagsasaka, pero nagbibigay din sa mahihirap. Her children rise and call her blessed. No? Her husband too praises her, sabi sa Proverbs 31:20, and all of those other verses. Pero ang sabi, she is clothed with strength and dignity. Hindi lang clothed with purple, hindi lang clothed with jewelry. She is clothed with strength. Kailangan strong ang ating mga karakter. Sinasanay natin, lalo na ang mga kabataan. Then we can laugh at the days to come. Darating ang mga pagsubok, darating ang hirap,
Pero pag tayo'y nasanay at sinanay, pwede natin yung pagtawanan. We can laugh at the days to come. But do not distress yourself with dark imaginings. Laging may pang-balance. Sabi kailangan, handa ka sa sudden misfortune, pero huwag naman yung misfortune na lagi mo nalang imaginein. But do not distress yourself with dark imaginings. Many fears are born of fatigue and loneliness. Sabi, bagamat dapat handa ka sa maaaring di maganda at kasiyasiyang mangyayari, pero huwag mo naman sobrang seryosohin na laging iyon na lang ang iniisip mo. Sabi, maraming mga ikinakatakot ninyo dahil lang kulang kayo sa paligo. Kulang lang kayo sa pahinga. Nalulungkot lang kayo. Kaya mahalaga po sa tao may diversyon, may libangan, may kasiyahan. Sapagkat pag lagi kang naiinip, lalong-lalo kung wala kang project sa buhay, wala ka namang malaking pinagkakaabalahan para sa mas mabuting mga layunin, kung umaga'y hinihintay mong gumabi at sa gabi hinihintay mong mag-umaga, at sa umaga'y hinihintay mo na namang gumabi, kahit walang multo, makakakita ka. Maiisip mo na ang lahat ng dilubyo at hirap sa buhay, katakutan mo na ang lahat ng sakit na dadapo sa iyo, lahat ng giyera sibil na darating, matatakot ka. Sabi, many fears are born of fatigue and loneliness. Kaya tinuturo ng Diyos, on the seventh day you rest. Hindi ka dapat laging pagod. Pero mga kapatid, yang walang ginagawa ang pinakamalakas makapagod. Kaya kailangan may ginagawa ka talaga, hindi yung lagi ka lang nakatunganga dahil mapapagod ka. At ang pinakamahirap makatulog ay yung laging nakahiga. Kaya pag pagod ka, paghiga mo, tulog ka na. Gising mo, umaga na, hindi ka na nag-imagine ang sari-saring mga nakakatakot sa buhay. That's why you must dedicate yourself to a cause bigger than your daily existence. Pero kung sa umaga iniisip mo lang ano kayang kakainin natin, ano kayang ulam natin mamaya, araw-araw ganun ka na lang, ibig sabihin wala ka malang project. Ba't di ka maghukay? Halimbawa doon sa Samar, sa Leyte. Hindi ka tumulong doon ng hindi puro ano kayang iuulam, ano kaya ang gagawin. Kasi wala man lamang na mga dakilang adhikain na pinagkakaabalahan. Hindi ka malang magpakain ng mga pulubi, kahit 2 pulubi isang araw, pakainin mo ng konti, meron kang project. You've got to think of a project that is good for the poor, good for the needy, and is pleasing to God. Then you will have no space in your mind para inip-inip at lungkot-lungkot. Pinakamahirap kalaban niyang lungkot at inip. Nakita niyo mga naiinip na mga bilanggo sa bilibid, hanggang sa loob ng bote, gumagawa ng barko. Kasi mahirap yung walang magawa. So kailangan may ginagawa ka. Kung kayo 60, 62, huwag mo na kayo nagre-retire. Walang ayawan ng buhay. Kailangan naghahanap tayo ng causes. I like to repeat that, brothers and sisters. Causes. Because in the absence of big things, small things become big to small minds. That's why you have to be dedicated to a big thing. Marami kayong palalampasin, pararaanin, hindi papansinin pag may malaki kayong pinagkakabalahan. Pero oras na wala, ang liliit na bagay palalakihin ninyo. Kasi wala namang malaki sa buhay nyo. Kaya importante mag-isip-isip. Psalm 37:4, delight yourself in the Lord. Pagbulay-bulayan ng Panginoon, enjoy God, enjoy God's promises, even God's discipline, and you will have no space for fear and imaginings. Okay, ang kabilin-bilinan sa 1 Peter 3:14, do not fear what they fear, do not be frightened. Beyond a wholesome discipline, be gentle with yourself. May mga tao dapat napaalalahanan ito. Sobra. Many people destroy their health, no? To make money. Then later on, they have money and they destroy their bank accounts to be healthy. So kailangan mabait ka sa iyong sarili. Kahit meron tayong pangarap, meron tayong ambisyon, meron lang kaya ang katawan na gawin sa maghapon, don't do more than what you were designed by God to do. Meron lang kaya sa loob ng isang linggo, at isa sa mga utos ng Diyos, magpahinga. 1 Timothy 6:10, for the love of money is the root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith
and pierced themselves with many griefs. Maraming mga tumusok sa kanilang puso na mga kasakitan dahil sa sobrang pag-ibig daw sa pera. So be kind to yourself. Be gentle with yourself even though you are driven by ambition. Recognize the limits that our Creator, our Designer, has set on the human body, on the human emotion. So kailangan marunong magpahinga ang tao. Mga kapatid, huwag kayong mag-ipon, tapos sasabihin nyo, after 20 years, magbabakasyon kayo. Dahil on the 19th year, baka kayo matabunan ng mga kahon at hindi na kayo makuha, hindi na kayo kasama sa bakasyon. Yun ang asawa nyo at yung magiging bago niyang asawa ang magbabakasyon. So, kailangan, every day, meron tayong konting oras ng bakasyon. Every day. Every week, meron kang isang araw man lang na bakasyon. Every month, meron kang several days na bakasyon. Every year, meron kang ilang linggo na easy lang. And every so and so number of years, meron kang, halimbawa mo, isang buong buwan na bakasyon o 2 weeks. Huwag niyong ipunin. Kasi hirap na kayo, hindi na makaya ng katawan ninyo, baka kayo bumigay. And besides, you do not know what a day may bring forth. You don't know if you'll still be around for that big vacation. So have pockets of happiness, have pockets of pleasure, have pockets of service and goodness and sacrifice all in a day. Live the day as if it's going to be your last because it just might be your last. Para walang pagsisisi. Sabi nga nila, wala pa daw naghihingalong tao na nagsisi na dapat dinagdagan ko pa ang oras ko sa opisina. Dapat nagtrabaho pa ako ng mas marami. Karamihan daw ng naghihingalo ang ipinagsisisi, dapat nahabaan ko pa yung fellowship namin mag-asawa. Dapat nabigyan ko pa ng panahon ng mga bata. Dapat sana napuntahan ko yung gusto nating puntahan. Yan daw mga pinagsisisihan. Kaya matuto na tayo sa kanila, sa maraming mga nauna na. You are a child of the universe, no less than the trees and the stars. You have a right to be here. Kaya huwag ka magpapakamatay. Ang dami mga tao nagpapakamatay. So bakit ka magpapakamatay? Ang asawa ko pinagtaksalan ako. Pinagtaksalan ka na pala, magpapakamatay ka pa. Sobra mo naman pinapadali sa kanya ang lahat. Kaya kung makakausap niya magpapakamatay, gusto mo bigwasan na isa, magising, papakamatay ka. No? Ano po sabi sa Genesis 1:27-28? So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish of the sea and the birds of the air and over every living creature that moves on the ground. Ang taas-taas ng adhikain ng Diyos para sa tao, to govern the planet, to rule. Hindi para maawa sa sarili, paliitin ang sarili. We were created in God's image. Yun lang ang alalahanin mo, igagalang mo na yung sarili. At hindi mo papayagan din na hindi ka ginagalang ng iba. But of course, respect must be earned. And whether or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. And Genesis 8:22 reflects that reality. As long as the earth endures, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. Gabit araw, sabi nga darating ang taglamig at tag-init, tag-ulan at tagtuyot. Sunod-sunod, araw-araw, walang palya. Every day will come. So kailangan sabi, pag dumating yun, dapat nandun ka, kasama ka. Why? Because every day brings a new blessing. Because the blessing of the Lord is new every morning. Huwag kayong nawawala ng pag-asa kasi kung walang kayong natanggap na blessing ngayon, may bago na naman bukas, meron na namang pag-asa. Dahil bawat araw, ang daming dalang posibilidad para sa atin. Dapat excited ka, ang sarap naman, matutulog ako, tas bukas na naman, bagong blessing na naman, umaga na naman. Lalo't pag nag-alarm na yung clock, umaga na naman.
Gusto nyo? Huwag nyo nang marinig ang alarm clock. Pwede rin naman. Naubos na yung baterya, matigas pa rin kayo. Pwede rin. Pasalamat ka, nagising ka. Bakit lagi na lang ang tao mahilig magreklamo? Samantalang dapat nagpapasalamat. Alam nyo, pagka merong maingay, nagising kayo, di ba usually magagalit kayo? Magpasalamat ka, ay nagising pa ako, buhay pa ako. Kahit maingay ang mga ito, kasi pwedeng hindi naman ako magising. Di ba yung iba, kinakagat mo na nga sa paa, hindi pa magising? Kung ano na, dahil namatay na. So, imbes mag-isip ka na, nakakainis sa karinig ako, salamat di ako bingi. Because in every situation, there is something you can thank God for. But in every situation also, there is something you can complain about if you choose to be a complainer. Therefore, be at peace with God, whatever you conceive Him to be. Of course, many mga born-again, reformed, and restored Christians will not be comfortable with whatever you conceive Him to be. But kahit naman po tayo mga Bible-based Christians, may iba-iba pa rin tayong konsepto Dahil napaka-personal ng relasyon natin sa Diyos, hindi laging pare-pareho ang ating pananaw tungkol sa Kanya. Kaya sabi, ano man ang tingin mo, ang mahalaga, makipagkasundo ka sa Diyos. Be at peace with God. Romans 5:1, tayo mga Kristiyano, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. May peace. So be at peace with God. In other words, do not fight God. Hindi ka naman mananalo, matatalo ka rin, masasaktan ka lang, sumuko ka na lang. Be at peace with God. Kung alam mong ito ang gusto ng Diyos, sundin mo siya. Kasi alangan namang siyang sumunod sa iyo. So makipagkasundo, makipagkaibigan, magkaroon ng kapayapaan. And whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life, keep peace with your soul. Huwag kang gagawa, kapatid, ng labag sa iyong konsyensya. Kasi masasaktan ka, mahihirapan ka, malilito ka, magkakasakit ka. Kaya po may mga tao nagkakaroon ng split personality Yung sobrang suppressed. Sinusuppress ng magulang, sinusuppress ng institution, sinusuppress ng may kapangyarihan. Kung minsan nagkaka-split personality, akala nyo possessed. Naiiba yung boses, naiiba yung ginagawa. Kasi yung tunay na siya hindi mailabas-labas. Kaya magkakaroon ng sakit at magkakadalawa-dalawa ang kanyang pagkatao dahil yung kanyang tunay na yung ipinapakitang pagkatao, hindi pa yun ang totoo. Kaya pinipilit lumabas ng totoo, nasisira siya. Kaya mga magulang, do not suppress your children. Well, with discipline, we give them parameters in which they can move. Pero hindi natin pinipilipit yung personalidad nila na sumunod na lang sa kagustuhan natin. Kasi kadalasan yun ang nagkakaroon ng ganyang masamang bunga. They become split personalities. Na ibang-iba yung nakikita mo, ibang-iba yung totoo. Huwag tayong gagawa ng labag din sa ating konsyensya kasi uusigin tayo nun. Sundin ang konsyensya para tahimik ang buhay. 1 Timothy 1:19, holding on to good conscience. That is what is important. Psalm 62 verse 5, find rest, O my soul, in God alone. My hope comes from Him. So find rest in God. Find rest in a godly conscience. Pagka po kayo nabubuhay ng labag sa inyong konsyensya, kahit maganda ang inyong kama, hindi kayo makatulog. Kahit masarap ang pagkain, wala kayong gana. Kahit maganda yung view, lampasan ang yung tingin. Kasi hati ang loob. Mahalaga ang tao, buo ang loob, isa ang loob, hindi hati. Sundin yung makadiyos na konsyensya. With all its sham, drudgery, and broken dreams, it's still a beautiful world. Totoo nga naman. Kahit na maraming kadayaan, maraming mga reklamo, maraming mga gumuhong mga pangarap, masarap pa rin mabuhay. Maganda pa rin ang buhay, lalong-lalo sa mga nasa Panginoon. Psalm 39 verse 7, but now, Lord, what do I look for? My hope is in you. And if our hope is in God, it's a beautiful world. Because God is beautiful. And God has beautiful plans for each one of us. Kung tayo lamang ay susunod at makikiisa sa Kanya. Kahit maraming kalungkutan, kahit maraming nagdaan ng kabiguan. Psalm 30:11, you turned my wailing into dancing. You removed my sackcloth and clothed me with joy. Hinuhubad mo ang aking pagluluksa at dinadamitan mo ako ng
kagalakan, kasiyahan. So kung tayo man po dumadaan sa mga malulungkot na mga kabanata ng ating buhay, huwag kayong bibigay, huwag kayong susuko dahil ang lahat ng yan ay may wakas. God is our hope. You don't know what the future holds, but you know who holds the future. God. Therefore, the future is beautiful. And life is beautiful. Huwag kayong padadaya sa emosyon. Huwag kayong padadaya sa kalungkutan. Nadaya lang kayo ng business partner, naiwan lang kayo ng inyong boyfriend o girlfriend. Sasabihin nyo na wala nang kwenta ang buhay. Yun lang ba ang buhay? Meron pa mga pastor, hindi po ako mabubuhay. Iniwan po ako ng asawa ko. Ilang taon ka ba nung na-meet mo yung asawa mo? 20 po. Nabuhay ka nung 0 to 20? Tapos ngayong nakilala mo siya, hindi ka na mabubuhay pa? And bagong mo nga yan nakilala, nabuhay ka na nun eh. Nung bang hindi mo pa siya kilala, nasarapan ka kumain, opo. Nag-enjoy ka sa buhay, opo. Di, kalimutan mo siya na mag-enjoy ka uli. Hindi mo dapat na itali yung buhay mo sa taong ayaw sa'yo. Hindi, susunod-sunod ka sa kanya, bubuntot-buntot ka sa kanyang ganon. Kung ayaw mo, sorry, we both lose. Matapos yung pong magawa ang dapat yung gawin, ang inyong tungkulin, ang itinuturo ng Diyos, at ayaw pa rin sa inyo, diwag. Lugi niya. Kailangan pinapahalagahan natin ating sarili. Hindi naman tayo nagiging mayabang, pero yung hinahayaan na para kayong yagit-yagit at inaapi-api kayo dahil mahal nyo. Dahil ang Diyos mahal tayo, hindi tayo inaapi. At yung nga iba ay hindi magpapaapi sa Diyos, ayaw pa sumunod sa Diyos, pero nagpapaapi sa tao. Yung pag-ibig sa tao may hangganan, mga kapatid. Pagka yung sarili mo ng dignity ang mayuyurakan at nalilimutan mo na yung pagkatao at yung halaga bilang taong nilikha ng Diyos, kalimutan ng pag-ibig. Tayo pa ng mga Pilipino, sobrang sentimental. Naku po, kulimutin mo na yan, iha. Nahulog na po ang loob ko. Damputin mo yung loob mo. Nahulog na pala eh. Ang dali-dali mo naman kasing mahulog ang loob, binigyan ka lang ng balot. Nahulog na yung loob mo. May nakasulat po kasing I love you doon sa puti. Nako, ganun lang ba yan? Mga kabataan na mga narito pa, huwag kayong agad-agad na umiibig. Ha? Huwag nyo kayo nahuhulog agad ang loob. Titingnan nyo muna. Kasi mahirap makarecover. No? Be wise. Pag nakita nyo na yung tama at saka nyo nalang ihulog yung loob na yan. Pero talaga naman, makakantahan lang ng konti, matexta ng konti, yun na. Sabi, my hope is in you, O Lord. Hope in God, not in people. Dahil pagka tao lang ang inasahan mo, kawawa ka kapatid. Kahit hindi ka pagtaksilan ng tao na yan at biglang namatay, kawawa ka pa rin. Kung pinagtaksilan ka na, namatay pa, doble. So, anong sabi po ng desiderata sa ending? Be cheerful. Strive to be happy. Ang ganda ng sinabing strive. Hindi lang sinabing be happy, strive to be happy. Pagsikapan mong sumaya. Kasi yung iba naman nagsisika pero para malungkot. Magpapatugtog ng malungkot. Magbabasa ng malungkot. Didiliman ng ilaw. Magkukulong sa kwarto. Iiyak ng iiyak. Magpapagod na rin lang kayo. Magpagod kayo para sumaya. Sabi, strive to be happy. Ecclesiastes 3 verse 12, sabi ni Solomon, pinakamarunong na taong naglakad sa balat ng lupa. I know that there is nothing better for men than to be happy and do good while they live. So hindi lang yung be happy, tas you're doing bad. To be happy and to do good while they live. Godly and biblical wisdom is everywhere. Inaasahan ba naman natin na makikita natin yan sa desiderata na yan? So this is just an example. Let's open our eyes and see God and see God's work all around us. Kung meron kayong favorite song, itest nyo. Ano ba yung mga biblical ideas dito? Kasi meron ding satanic verses dyan. No? May mga suicide is painless. Alam niyo yung kantang yan? It brings on many changes. Oy, galing to kay Satan. Hindi to galing kay Lord. So dapat sinusuri din natin yung literature, mga tula, mga kasabihan, everything. Sa Matthew 24:32 nga, pati sa puno, dapat kang mag-aral eh. Sabi ni Lord, now learn this lesson from the fig tree. Kahit sa puno, makakakuha ka ng mga senyales. So learn the lesson from desiderata, from poetry, from many things, from everything. Sabi sa Bible, seek and you will find. In Jeremiah 29:13, you will seek me and find me
when you seek me with all your heart. Thank you, O Lord, that we can find your wisdom everywhere. Salamat po na maging sa magandang tula na ito ay nandun ang mga katuruan nyo. Because all good things come from above, we cannot but conclude, O God, that you were the inspiration when this poem was written. Turuan mo rin sana kami, Panginoon, gumawa ng maraming tula, mga kanta, na ipinagdiriwang ang kabutihan nyo at kagandahan nyo para magamit nyo rin para mag-bless sa iba. Turuan nyo po kaming suriin ang mga gusto naming kanta kung ito'y galing sa inyo o sa iba. At kung galing sa inyo, alin doon at bakit. Nawa, Panginoon, sa aming buhay din, tulad ng magagandang mga tula at kantang yan, maging blessing kami sa iba. Teach us to see your mighty hand at work around us. Teach us to identify you and your goodness. Teach us, O God, to see you. Magbulay-bulay tayo sa ilang saglit ng katahimikan. Pakinggan natin kung ano pa ang personal na mensahe na ipinababatid sa atin ng Diyos. Karagdagan sa mga napag-usapan na natin. Enjoy God's presence in silence.